Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay para sa mga papaalis po ng ibang bansa. So ang una po natin gagawin ay dapat maaga po tayo sa airport dahil marami pong pasaheros. Una po ay titingnan po natin yung monitor kung saan po nakalagay yung mga airline check-in counters. So dun po makikita natin at dun po tayo pipila kung saan po yung check-in counter natin. So dapat po ay maaga tayo kasi katunayan po nito ay 9 o'clock pa po ang biyahe natin pero 4 o'clock po ay may pila na po dito. So yun na nga po at pipila na po tayo. Dito po sa unang pila ay dito po titignan po nila yung ating visa, passport at saka po yung ticket natin. So ipe-present po natin dyan. Pagkatapos po pag may clearance na po at pinirmahan po nila at nalag po nila, pipila naman po tayo ngayon dito po sa airline counter na kung saan po ay kukunin po natin dito yung ating boarding card. So dito po naman ay pe-present naman po natin yung ating ticket, passport at saka po yung OEC kung kayo po ay OFW at yung pong bagay natin. So ito na po, nakakuha po natin yung ating boarding card. So pagkakuha po ng ating boarding card ay papasok na po ngayon tayo sa international departure dahil papalis po tayo ng bansa papunta po ng ibang bansa. Kung sa domestic naman po ay doon po kayo sa domestic departure. Okay po. So ang kailangan lang po dito ay present po natin yung ating passport at the same time yung pong ating boarding card para makapasok po tayo dito sa international departure. Pagkatapos po nito ay pupunta na po tayo doon sa immigration. Kung sa immigration po ay bawal po ang camera. At doon po sa immigration, tatakin po nila yung ating passport. Pagkatapos po, titignan din po nila yung ating pong e-travel pass. Kailangan po natin yung e-travel pass. Doon, pagkatapos naman po sa immigration, ay doon po sa x-ray. So, bawal po ang liquid, at saka po tanggal yung sapatos, belt. Ano po? So, yan po yung basic na chine-check po ng security. Kaya alisin po natin yung any kind of liquid dahil kukunin po nila. So, kagaya po na nga sabi ko, kailangan po natin yung e-travel pass. So, ang e-travel pass po ay require po ito sa lahat ng mga papaalis ng bansa. Okay po. So, sa e-travel po, kailangan din po natin yung passport, ticket at marami pa po kailangan doon. E-travel po, mag-login lang po tayo sa etravel.gov.ph. So, sa video pong ito, nasa description po yung video kung paano po tayo makakuha ng e-travel pass na yun po ay importante po. Hindi po tayo makakalis ng bansa kung wala po tayong e-travel pass. Ano po? So ito na nga po at dahil maaga po tayo, ito nakarating na po tayo dito sa ating gate. So ang reason po bakit maaga tayo dito ay dahil tayo po ay isang OFW. Alam niyo po, ang OFW ay exempted po sa travel tax. So may makukuha po tayong 550. So ano po mga requirements dito para makuha po natin yung tax refund? Okay po, so ang kailangan po natin dalawang kopya ng OEC, ang ating passport at saka po yung ating boarding card. So yun na nga po at nakuha na po natin yung 550 na travel fee refund. No po? So dapat po wala po ito ng lahat ng mga OFW dahil tayo po mga OFW ay tax exempted po dito sa travel tax. Okay po? So yun na nga po at ito, maaga po tayo at boarding na po. So pag ito po, pag sasakay na po tayo, i-present lang po natin yung ating passport at saka po yung ating ticket. Boarding card pala. Okay po? So at ito na nga po ay papaalis na po tayo ng bansang Pilipinas. So muli sana nakatulong po ito sa lahat ng mga nagta-travel na baguhan. So ganun lang po. So kailangan po lagi natin i-secure ang ating passport at saka ticket. Yun po yung importante sa paglalakbay natin. Okay po. So sana po nakatulong ito sa mga baguhan na nagmandalakbay. Okay po. Muli maraming salamat po at salamat po sa panonood at maligayang paglalakbay sa ating lahat. See you again Philippines after 70 days. Okay po. Maraming salamat po at salamat po sa panonood. Bye bye.